Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama ay siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Sa isang advertisement tungkol sa Philippine tourism, sinasabi noon ay it's more fun in the sabi nila. At marami pang mga kasabihan tungkol sa ating bansa. There are a lot of traditions, mga practices na in itself ay talagang doon makikilala na ikaw ay Pilipino. Hindi may tatago. Miski tayo nasa ibang bansa, madali tayong makilala. Kasi pag tinatawag natin ang isa't isa, "Psst!" Pero may iba pang mga kinagawian tayo o mga tradisyon o mga practices na sa saling-saling lahi ay nagiging espesyal sa ating buhay. At isa dyan, mga kapatid, ay yung ating pious tradition na doon ay nakikilala tayo sa buong mundo. At yan ay walang iba kundi ang simbang gabi. Misa de Gallo, Misa Aguinaldo. Ito ay isang okasyon na kung saan ang lahat ng mga simbahan ay dinudumog ng mga tao, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Napagkakabiruan nga namin dito sa simbahan na ang mga Pilipino ay 2 beses lang dumudumog sa simbahan. Pagsimbang gabi at Holy Week. Pagkatapos, goodbye, see you next year. Sa gabing ito, sa taong ito, ang ating naging paksa ay yung liwanag ng Pasko, pag-asa ng mundo. Ulit-ulit. Dapat nating dalhin yan sa loob ng simbang gabi. Sapagkat ang liwanag ng Pasko ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang tanging liwanag ng Pasko. At siya rin yung pag-asa ng mundo. Sa ating nakagawian na, mga kapatid, ay
Dati ay simbang umaga yan, madaling araw, yung ating nakagisnan, alas 4 ng umaga. At yung gabi na lang ay sa ibang panahon na lang dumating yan sa ating buhay. At sa loob ng 9 na gabing yon, ay tayo mayroong mga kahilingan. Di ba? Na bawat gabi ay meron tayong kahilingan espesyal. Kaya yung box na yun ay punong-puno. Di ba? At nakita, sabi ko nga sa inyo nung kahapon, na bago ko isunugin yung mga papel na nandyan, sinisip kong basahin ang mga kahilingan ninyo mga kababayan ko. Ang iba'y humihingi ng magandang kalusugan, paggaling sa karamdaman. Ang iba'y financial stability. Ang iba'y yung mga nagsisikap mag-business dito ay success sa inyong business dito sa Abu Dhabi. Ang iba'y humihingi na makapasa sa mga exam para pumunta sa ibang bansa. Ang iba'y humihiling naman ng love life. Kasi sabi nila, Father, 40 na ako. Tagal ko na sa Abu Dhabi. Whatever we are praying for, we are given the assurance that in this gathering, God is in our midst. Dala-dala ng bawat isa ang ating mga kahilingan. And the best way to assure us of God's presence is the Holy Mass, the holy sacrifice of the Mass. Sapagkat sa bawat pagdiriwang po ng banal na misa, hindi pare, hindi obispo, hindi papa ang sentro ng pagdiriwang. Si Kristo. Hindi kayo naparito para dahil kay Father o dahil kay Bishop o dahil kay Cardinal na darating sa 17. Kaya tayo naririto dahil nais nating pahalagahan yung puno at dulo ng ating pagkatao, ang Diyos. So, we are assured of God's presence in this Holy Mass. And it is for this very reason why many of us would sacrifice for many days to come to Mass. Kanina nga alas 3 pa lang meron ako nakita dito. Sino ba yung nakita ko dyan na 3 kababayan natin? Sabi ko, ang aga nyo. Alas 3 pa lang, nandito na sila. From work. Ewan ko kung sila yung nagapunan na. Nandiyan pa ba kayo? O umuwi na kayo? Sino yung natin? Tumayo nga kayo, nakita ko kanina. Tayo, tayo. Sabi ko, tumayo hindi kumaway. Ayan. Tayo. Ayan. Palakpakan niya yung mga... Sana bukas, dyan din kayo mukhang binili na ninyo yung upuan dyan no? Sa Ebanghelyong ating napakinggan, ipinakilala sa atin ng liturhiya si San Juan Bautista. Siya yung precursor, yung nanguna upang ipakilala si Jesus. Nung nagpabinyag na si Jesus doon sa Ilog Jordan, si San Juan Bautista, sinabi niya sa kanya mga alagad, sa mga taong sumusunod sa kanya, itinuro niya si Jesus, ang sabi niya, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. He is the Lamb of God that will take away the sins of the world. Yun ang titulong binigay ni Juan Bautista kay Jesus. At yan ay nasa lumang tipan, ang kordero ng Diyos. At sabi nga ni San Juan, siya ay, he will decrease
while Jesus must increase. Kaya nung nakaraang linggo, nakita natin si Juan Bautista kahapon ay nakakulong na dahil sa kanyang pagbibitiw ng mga salita doon sa hari kay Herodes, na hindi siya nangiming ipamukha kay Herodes ang kanyang nagagawang pagkakasala. At dahil doon sa kanyang katabilan, siya ay nakulong at later on siya ay pupugutan ng ulo. Mga kapatid, hindi po masama ang humiling. Hindi masama ang maglagay ng inyong wish list sa box na yan. It's not wrong to ask for something. However, kung ito ang magiging sentro o focus ng ating pagsisimba, then we are in one way replacing Jesus this Christmas. Parang naisasatabi natin si Jesus, ang nagiging sentro ay yung ating mga kahilingan. All our attention, even our motivation would be on our request, which is not bad. But if that is so, ipinagpapalit natin si Jesus sa ating mga kahilingan and petitions. Siguro mas magiging makatotohanan ang sabihing ang purpose ng simbang gabi is for granting us our wishes. Diba? Kapag ganito ang naging kaisipan natin, si Jesus ay gagawin nating si Santa Claus na titingin sa ating mga wishes at ibibigay yung ating hinihingi. If that is so, the purpose of simbang gabi is totally defeated. Sinabi ni Juan Bautista, siya ang kordero ng Diyos. Sa Kanya kayo sumunod at sa Kanya siya maniwala. And in the same way, mga kapatid, this simbang gabi should make us see and encounter Jesus in a personal way. Ang ating hahanapin ay makatagpo, makilala, mapasa atin ang Panginoong Hesukristo. At yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay lalong lumalim. Hindi natin siya gagamitin sa ating para sa ating mga sariling interest. We are here for this simbang gabi to renew our relationship, patatagin ang ating relasyon sa Panginoon. So yung ating pagsasakripisyo sa siyam na gabing darating, yung iba nakaupo, yung iba nakatayo, kanina pang alas 4, malaking sakripisyong ginagawa ninyo, naway ipagpatuloy pa rin. At naway sa gitna ng inyong mga paghihirap dyan, nakatayo kayo, hindi kayo makaupo, ay ialay na rin din natin yan sa Panginoon. At pinapakiusap ko sa inyong lahat bilang mga mananampalatayang Pilipino dito sa Abu Dhabi, huwag po ninyong aawayin ng mga ushers. Please, sila po ay mga volunteers dito sa atin at tayo po sinisikap nila na maging maayos ang ating pagdiriwang. Tuwing simbang gabi, binibigyan tayo ng pagkakataon, binibigyan tayo ng paalaala na may isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa ating Christmas wish list. Sabi nga nila, Jesus is the reason for the season. Naway sa loob ng siyam na gabing ito na ating bubunuin, ay hawak natin ang ating mga panalangin
Unang-una ating hilingi sa Panginoong Diyos na dagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya. Excuse me, sapagkat tayong lahat ay may mga pinagdaraanan. Hindi gawang biro ang manging bambayan. Hindi gawang biro ay yung magsilbi sa ibang bayan. Nakalulungkot isipin na kailangang mangibang bayan ang marami sa atin para may taguyod ang ating mga pamilya. Batid ng Diyos ang inyong purpose, ang inyong mission dito. Naway hindi natin makalimutan ang misyon kung bakit tayo naririto. Para sa ating mga pamilya. Mga pamilya na kuminsan ay nasa Pilipinas, ang iba ay nandito. Naway huwag nating kalilimutan, sila yung dahilan ng ating pangingibang bansa. At naway maging tapat tayo sa ating misyon at naway higit sa lahat mga kapatid, hingin natin sa Panginoong Diyos na patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya upang tayo maging saksi din sa gitnang silangan na tayo ay mga tagasunod, mga alagad ng Panginoon. At sa pamamagitan ng ating pagdiriwang at pagsisimba tuwing sa loob ng 9 na gabi, ay ating maipamala sa ating mga sarili din na tayo ay nagsisikap na isabuhay yung ating pananampalataya.